nag-aalala ang Estados Unidos patungkol sa lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Russia at North Korea dahil ilan sa mga pahayag ni Russian President ay umpisahan ang World War III ngayong taon at ito rin ang babala ng North Korea na kanyang pupulpusin at tatanggalin sa mapa ang South Korea. At kung matutupad ang mga plano ng dalawang ito ay tiyak na ang World War III. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Noong April 2019, nagtagpo ang Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un sa Vladivostok, Russia. Makikita sa picture ang mainit na ugnayan ng dalawa sa Washington. Nakatuon ang mga tagamasid ng North Korea sa kamakailang pagwasak ng Pyongyang noong nakaraang buwan sa isang pangunahing monumento na inilaan para sa pagsasanib ng Korean Peninsula. Isang hakbang na iniisip ng ilang analista na maaring maging prelude sa digmaan sa South Korea sa gitna ng karaniwang maangas na retorika ni Leader Kim Jong-un. Ngunit ang mga opisyal ng Estados Unidos at ang mga tagamasid ng North Korea na nakipag-usap sa CNN ng kondisyonal na hindi ito itanghal sa publiko ay sinasabi na ang ingay hinggil sa arko ng pagsasanib ay nagtatago ng isang mas malaking banta sa seguridad, ang lumalakas na pakikipag-alyansa ng North Korea sa Russia ngayong taong 2024. Ayon sa mga opisyal ng intelligence sa Washington, lalo silang nababahala sa pag-unlad ng ugnayan ng North Korea at Russia at ang pangmatagalan na implikasyon ng tila bagong antas na estratehikong pagkipag-alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa maraming opisyal na may kaalaman sa pinakabagong impormasyon ng paulit-ulit na nagpapaputok ang Russia ng mga missile mula sa North Korea patungo sa mga target sa Ukraine sa mga nagdaang linggo. Noong Enero, nagtakbo ang mataas na ranggo ng mga diplomatikong opisyal mula sa North Korea at Russia sa Moscow bago ang inaasahang pagbisita sa Pyongyang ni Russian President Vladimir Putin. Ang kanyang unang pagbisita sa loob ng mahigit 20 years ayon sa pahayag ng North Korea state media, sapat na nakakabahala para itaas ng administrasyong Biden ang issue kasama ang Chinese Foreign Minister sa isang pagpupulong noong Enero. Ayon sa isang senior White House official na nagsalita sa mga mamahayag noong nagdaang buwan, kung magagamit ng North Korea ang mas malapit na ugnayan sa Russia upang mahinaan ang impluwensya ng China, ito ay maaring alisin ang isang mahalagang hadlang ayon sa takot ng mga opisyal sa programa ng nuclear testing ng Pyongyang. Ayon pa sa isang senior defense official, palaging naghahanap ng anumang uri na pakinabang ang North Korea. Ayon sa isang senior administration official na nagsalita sa mga mamahayag noong huli ng Enero, lubos tayong nag-aalala sa mga kamakailang pagsusuri ng mga armas. Lubos tayong nag-aalala sa lumalaking ugnayan sa pagitan ng Russia at North Korea at kung ano ang maaring mga hulugan nito sa mga layunin ni Mr. Kim. Ayon kay Jeffrey Lewis, isang eksperto sa North Korea at profesor sa Middlebury Institute of International Studies, matagal nang naghahanap ang Pyongyang ng pagsusuri ng impluwensya ng China sa kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang mga bansa, kabilang ang Soviet Union at later ang Estados Unidos. Ang bagong nabuong transaksyonal ng pakikipag-alyansa ng North Korea sa Moscow ay mas mainam na maunawaan bilang pagkuha ni Kim ng pagkakataon na magkaroon ng puwang para sa sarili laban sa China, sabi pa ni Lewis at iba pa. At ito ay isang malaking risk para sa United States of America dahil ang North Korea, Russia, gayon din ang China ay ang mga pangunahing kalaban ng United States of America. Ngunit may haka-haka na ang North Korea at China ay hindi talaga magkalaban, kundi sila ay magkasama rin na katuwang nito ang Russia para sa pagkontrol sa buong mundo. At ito ang ikinababahala ng Europa at United States of America dahil nahihinog na ang pinakamalaking digmaan sa mundo, ang nuclear war, World War III. Jeremias 51 verse 20, sinabi ng Panginoon, ikaw ang panghapas ko sa digmaan. Mga kaibigan, anuman ang mangyayari sa atin, lagi nating isaalang-alang na ang pinakamalakas na weapon pa rin natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya ang pinakamatibay sa lahat at siya ang ating tunay na fortress.
ang tunay na sandigan sa mga tao na nawawalan ng pag-asa dahil naniniwala ko na ang Panginoon lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na proteksyon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y tulungan ninyo sapagkat hindi po namin alam, Panginoon, kung paano mamuhay sa aming henerasyon ngayon. Punong-puno, Panginoon, ng alitan, digmaan at kaguluhan. Panginoon, kailangan po namin kayo. Bigyan kami, Panginoon, ng lakas na manampalataya, Panginoon, sa inyo parati, na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa inyo habang nangyayari ang mga bagay na ito, upang may handa po namin ang aming mga sarili kasama ng aming mga kaibigan at pamilya na magrarally sa pananampalataya, na magkakaroon ng matinding ilaw sa buong mundo upang ipahayag ang pabalita ng kaligtasan na matatagpuan lamang sa aming Panginoong Diyos at ang pagdating ng aming Panginoong Diyos sa kalahatian ng mga ulap na kami po'y kukunin ninyo sa pangalawa. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa aming Panginoon Jesucristo. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.